itong mga academic qualifications, ito pong pinagdaanan nyo, kayo na-displace din at nag-backwit kanyo, at kayo po ay galing sa academe dahil nagturo. Bakit naman, Senador, ang nais nyo takbuhan? Ganito po yun. Hindi po ako nangarap or nag-isip o nagplano na tumakbo. Sa totoo lang po, inimbitahan po tayo ni Noy Noy na sumama sa kanyang slate. Kasi po, nung 8 years na po ako sa academe, nag-development work po ako. Bumaba po ako, nag-serve po ako sa community. Bali, umalis po ako sa academe. Yes. Sumama po ako sa pagtulong sa ating mga kapatid na tinamaan ng gera noong 2000, all-out war. Opo. Kasi kadami-dami po nang na-displace. Wala po masyadong tumutulong. So, naging full-time po ako sa NGO at nakita ko yung effect ng gera. Hindi lang po sa Muslim, kundi sa mga Kristiyano at saka mga katutubo nating mga kapatid. Okay. At kulang-kulang po yung serbisyo ng gobyerno. Kaya ako po ay nag-full-time doon. Opo. At dahil doon sa ginagawa ko, pagtulong sa mga marginalized sectors kamo at saka mga bakwet at saka lalo na po ng mga kababaihan na sila po ang maraming masasakit na karanasan dahil sa gera. Binigyan po ako ni Tita Cory ng Ninoy Aquino Award for Public Service in partnership with the U.S. Embassy sa 2005 po. And so, nung nag-iisip po si Noynoy na kailangan talaga 15 years na ho yung last na senador na Muslim, that was Tita Santanina Rasul. Yes. And kung nalalaman yung attorney na ang gera sa Mindanao, 40 years na, ang daming beses na sinubukan ng past administration na bigyan nito ng just resolution. Hanggang ngayon wala pa. So si Noy Noy naniniwala siya na kailangan talaga isa to sa 16 social contract niya doon sa Liberal Party platform niya na itong kapayapaan ay mabigyan ng talagang maayos na solusyon. Inimbitan po niya ako kasi ang paniniwala niya, meron na po akong sapat na karanasan na maitutulong ko sa pagka-craft ng magandang peace policy sa susunod na administration, sa administration po niya. Ayun. So, ganun pala. Hindi lang pala ito lumilitaw. Basta nangailangan si Noynoy ng isang kandidato mula sa Mindanao, mula sa ating mga kapatid na Muslim, kaya kayo yung napili. Meron na po palang matagal na pinagdaanan at lumilitaw na kayo pala'y kinilala na ng pamilya Aquino at ng Presidente Cory Aquino sa inyong mga pagkilos dyan po sa kamusliman. Well and good. Napakaganda po na binabanggit ninyo. Now, ang tanong ko lang ngayon dyan, ano po ang magiging priorities nyo kung sakali si Binibining Yasmin Busran Lao ay magiging senadora Yasmin Busran Lao after the May 10 elections? Unang-una po is yung tingnan natin yung kung hanggang saan yung usapan ng kapayapaan. At pinaka-importante po para sa akin is yung masustain yung ceasefire. Kasi yung putukan po ang sustain ang ceasefire. Sustain. Kung yung ceasefire ngayon, dapat wala na pong renewed na putukan between kasi ang tinatamaan po dyan is yung civilian natin. Masyado na po silang naghihirap dahil pag merong encounter. So, kailangan po yung ceasefire mechanism, pagtulungan po natin na ma-in-place yan at hindi magkaroon ng instance na mag-encounter sila. So, habang i-sustain po natin yung ceasefire, ituloy po natin ang usapang pangkapayapaan kasi kailangan po tuloy-tuloy yan hanggang sa ma-resolve yan. But habang ginagawa po natin yung usapang kapayapaan, parallel to that, umpisan na po natin ang development work. Yung catch-up plan kasi po, kung tingnan po natin yung data at mga reports, ang pinakamahirap ng probinsya sa buong Pilipinas, nandyan po. Sa Mindanao. Nandyan po sa Mindanao, lalo pa bun sa conflict-affected area. At alam po natin, attorney, na ang mga taong nasa binggit na masyadong kahirapan, mas hindi sila nakakapag-isip ng magandang kabuhayan kasi walang opportunity. And it breeds more
negative plans, lalo na po yung sinasabi natin na it becomes a breeding ground for lawlessness to happen. So that is a formula for disaster pag hindi nyo po tinugunan yung kahirapan ng mga tao. So parallel po, sustain the ceasefire, continue and revive the talk and make it broad-based. Ibig sabihin, isali po yung ibang stakeholders para po dagdagan. Tama po, nakikipag-usap tayo sa mga rebelde, pero dagdagan po natin ng mga iba pang mga kasamahan sa hanay ng mga Muslim, Christian at Lumad na kasama din po doon sa conflict at pakinggan po din natin ang kanilang suggestions, recommendations para po yung lalabas nating mga solusyon ay nanggagaling po sa taong Mindanao, sa lahat po ng tao sa Mindanao, Muslim, Christian at Lumad at lahat po ng batayang sektor. So isama po natin sila doon. Then at the same time po, i-set in na yung catch-up development plan for the poorest provinces para po while pinag-uusapan yung kayapaan, gumagana rin po yung development at kabuhayan doon. Napakaganda. Wow! Ngayon lang ako nakarinig ng ganitong klase ng mga plano, ha? Although marami po kaming mga nakapanayam na nagsasabing ang kailangan talagang mahalal ay yung galing ng Muslim mismo, anak ng Mindanao mismo. Yun ang kanilang mga sinasabi. So kayo po pala ay talagang anak ng Mindanao. At kayo po pala ay talagang lahing Muslim, kaya naintindihan yung suliranin. Alright, tingnan po natin. Meron po tayong kasama sa linya ng telepono at nasa ating pang linya at atin po siyang papasukin at bigyan ng pagkakataong makapagtanong. Mula po sa Davao City, siya po ay isang pastor ng isang born-again church. Mga kasama ko pong nag-uulat sa atin dito, araw-araw, galing po dyan sa Davao City. Papatiin muna natin, mayong gabi, Pastor Richard Tampos mula sa Davao City. Mayong gabi. Alright. Kasama natin ngayon si Liberal Party Senatorial Candidate Yasmin Busran Lao. At siya po ay kandidatong senador sa ilalim ng Liberal Party ni Senador Benigno Noynoy Aquino III at marami na po siyang naipaliwanag ukol sa kanyang mga plano kung siya po ay magiging senadora ng bansang Pilipinas pagdating ng halalan. Para po sa isang kagaya niyong Kristiyano mula po dyan sa Mindanao, ano po ba ang meron po ba kayong naisitanong sa isang senadorang kagaya ni Senadora Yasmin Busran Lao? Alaikumussalam, Brother Pastor Richard? Pastor. Yes. Opo. Ito po ang mga katanungan ko dito po sa Mindanao. Sakali kayo po ang mapili na maging senatorial sa halalan ngayong 2010. Ano po ba ang inyong mga movement o mga plano dito sa Mindanao? Kasi ating sa Mindanao ating nakikita ang pinaka-mahirap dito ay yung pabahay, pag-aaral. Kasi nakita natin dito na mayroong mga katulad ng mga walang ipagpaaral ng mga anak. Ang nangyari, mga anak nila ay naging rugby boy dito sa lalo na dito sa Davao City. Okay. Mayroon dito na walang bahay. At saka makita natin dito natutulog sa plaza. At saka yung mga anak nila, pinabayaan lang, magsingi ng mga 1 piso, 2 piso. Nanlilimos. Nanlilimos. At nakikita natin yung mga 13 to 14, 15, 16 years ay naging rugby girl o rugby boy. Ano po ang dapat natin gawin kung sakali ikaw po ang pili maging senador ngayong 2010. Alright. Okay. Napakagandang katanungan mula po sa ating kasamang nag-uulat araw-araw dito po sa Batas Internet Television, si Pastor Richard Tampos mula po sa Davao City. Sandali lang po, Pastor, at bibigyan po natin ng pagkakataon ang ating panauhin, si Madam Yasmin Busran Lao, kandidatong senador ng Liberal Party, upang siya ay makasagot sa inyong katanungan. Go ahead, Madam Yasmin. Salamat, Pastor. Una-una, tingnan po natin yung priority ng gobyerno sa budget kung saan po nilalagay yung kapirahan ng gobyerno at kung siya po ay nalagay sa tamang lugar. Halimbawa po, sinasabi natin